So, yung accept errors and yung reject errors. So, sa HRM o sa Human Resource Management, pag sinabi mo accept errors, yun yung tinanggap mo yung isang aplikante na hindi naman nagpe-perform o qualified dun sa position o dun sa kanyang job position. So, marami ang gumagawa niya accept error na yan. Tinatanggap nila yung aplikante assuming na magagawa nila yung trabaho o mapag-aaralan nila yung trabaho. Yung reject error naman, yun yung opposite ng accept error. Ibig sabihin, nireject mo yung applicant o yung candidate na posibleng qualified at posibleng mag-perform well sa trabaho. Well, ganun din naman yan eh. Hindi lang naman sa trabaho yan eh. Yung pagbibigay ng mga valid IDs, kagaya ng PWD ID, yeah. Nire-reject mo yung PWD na talagang PWD and then ina-accept mo yung talagang may yung nagpapanggap na PWD. Lagay na lang natin sa ganun. So, mas magandang na pag-aaralan natin yung accept errors at saka reject errors. Kasi minsan, maraming kumpanya o organisasyon sa Pilipinas ang nagkakaroon ng accept errors at meron din silang reject errors. So, yan yung maganda na pag-aaralan natin yan. So, ang maganda niyan, pag tinanggap kayo kahit hindi kayo fit for the job, make sure na matututunan niyo yung trabaho in less time. Di ba? Nasa sa inyo naman yan eh kung magiging accept o reject error yun. O nang tumanggap sa inyo. Hindi ko alam eh, kasi may mga companies kasi na hindi na binibigyang pansin yung accept errors saka reject errors. Whether it's a company or a school. Yeah? Kasi may mga schools din naman na tumatanggap ng teacher, especially sa college, na ang teaching method o ang teaching quality is mababa. Hinar sila with the hope of they can teach well. So, yun lang po.